بجهادنا 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 سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرا. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرا. بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر. بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر. وإرادة لا تعرف القهر. بجهادنا ونجند الوجدان والفكرة. بدمائنا سنلون الفجر ونروده يا أمتي نصرا. بكفاحنا سنحول المجرى. Ang Bible ba, si Kristo ba, nag-utos na isa lang ang pakasalan? Si Kristo? Wala. Sa Biblia ba, inuutos na isa lang ang pakasalan? Ang mga propeta, mga sugo at propeta, nagsasabi ba isa lang ang pakasalan? Ang sinabi, itong pakinggan niyo brother ha, Exodus 20. Ang sinasabi sa Biblia, thou shall not covet thy neighbor's wife. Di ba? Correct? And if thy neighbor's wives covet you, thou shall not refuse. Tama? Ulitin ko ha, sa Biblia nagsabi, thou shall not covet thy neighbor's wife. If thy neighbor's wife covet you, thou shall not refuse. Tama, hindi? Ha? Hindi ka talaga nagbabasa ng Biblia. Dinagdagan ko ang kalahati. Wala doon. Wala yung thou shall, your neighbor's wife covet you, thou shall not refuse. Wala yun. Akin yun. Yan ang papatunay lamang hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Ang sinasabi po sa Biblia, thou shall not covet thy neighbor's wife. Kung ating ilagay sa sarili nating lingwahe, huwag mong galawin ang asawa ng iyong kapitbahay. Or huwag mong liligawan, or huwag mong gagapangin, in other language, ang asawa ng iyong kapitbahay. Nang ibig sabihin, ang kapitbahay mo ay may asawa. Pero hindi nagsasabi, huwag kang magpakasal sa babae na walang asawa. So, namali doon dahil yung mga pare at mga pastor, doon nila basihan ni, thou shall not covet thy neighbor's wife. Una, yung babaeng pinagbabawal na huwag mong galawin, dahil siya ay may asawa na. Hindi ito nangangahulugan, kung dalaga, kung byuda, kung ano, hiniwalayan na, o ano na, matandang dalaga, ano, ganito. Di ba, ang Kristiyano ay naniniwala sa Biblia? Si Abraham, di ba, mayroong awit sa Biblia? Abraham, alam niyo yung awit sa Biblia, yung si Abraham? Abraham, Father Abraham, and 7 children as Father Abraham, the other is tall, and the other is short. Di ba, may kanta, hindi naman kayo siguro Kristiyano eh. Father Abraham, father of faith. Ilan ang asawa? Mabasa sa Biblia, nabasa Genesis chapter 16 verse 1 and 3. Ang unang asawa niya si Sarah, ang pangalawang asawa niya si Hagar. Ang pangatlong asawa nasaan sa Biblia? Genesis 25 versikulo 1, ang pangatlong asawa ni Abraham, Keturah ang pangalan. Sarah, Hagar, Keturah. Ilan yan? Nagkasala si Abraham sa Biblia dahil tatlo ang kanyang asawa. Si Moses ang nagtanggap sa batas, yung 10 utos. Ilan ang asawa? Sino nakakaalam sa batas 10 utos? Si Moses o tayo? Si Moses. Ilan ang asawa ni Moses? Dalawa. Basahin mo sa Exodus. At basahin mo rin sa Numbers chapter 12 verse 1. Ang asawa ni Moses, taga Midian, white and beautiful woman. Ang pangalan niya ay si Sephora. At ang pangalawang asawa niya, walang pangalan pero mentioned from Ethiopia, a black woman. Itim at puti ang asawa ni Moses. Dalawa. Sino pa? Si Haring David, si Haring Solomon. Alam niyo sa Biblia? Basahin niyo sa Biblia, sa 1 Kings. Sa Biblia, si Haring Solomon. Ilan ang asawa ni Haring Solomon? 700. Ang concubine, 300. Nandun sa Biblia ng Kristiyano. Bakit hindi nakita yon? Bakit pag ang Muslim ay 2 hanggang 4 lang ay masama? Nandoon sa Biblia, 700 nga. Ang isang taon, ilang araw? Ilang araw ang isang taon? 365 days.
366, left year, right year, 366, 65, okay. More than 360. Okay? Ang asawa ni Haring Solomon, 700. Isang gabi, isang asawa, hindi makumpleto sa isang taon. Totoo, hindi. Masamang tao si Haring Solomon in the Bible. In the image of Christianity, sa simbahan ng mga Kristiyano, masama si Haring Solomon dahil ang asawa niya ay marami, hindi. Sinong mag-asawa ng 2, 4, masama, magkabit, wala sikat. Ha? Ano, saan ang mentality? Okay? Sa Islam, pwede kang mag-asawa ng 2, 3, 4. Sabi ng Allah sa Quran, Suratul Nisa, sabi ng Allah, marry women of your choice. 2, 3, or 4. But if you could not deal justice between wives, better for you to marry only one. Kung hindi ka makabigay ng hustisya. Ha? Sabi ng Allah sa Quran, mag-asawa ka ng 2, 3, 4. Subalit kung hindi ka makabigay ng hustisya, mas maigi sa inyo na isa lamang ang pakasalan. Okay? So, ang Quran ang naglimit. Wala sa Bible, no limitation. Di ba? Example, saan ba, kung ikaw ngayong babae, umibig ka sa isang lalaki. Ha? Ikaw babae nga, na umibig ka sa isang lalaki. Eh, yung lalaki napikot. Napikot, ano bang napikot sa Tagalog? Ha? Napikot rin? Napikot din pala. Napikot sa Bisaya, no? Mata man ang pikot dong. Napikot daw. Hindi niya plano ba? Napilitan, shotgun marriage. Ano tawag shotgun marriage? Tawag nun? Napilitan siya. May girlfriend. In love silang 2. Anong gawin ng isang dating girlfriend? Karamihan ngayon, yung na-inlove siya talaga, tag-asawa na yung lalaki, nanatili lang siya ng losyang. Ibig sabihin, hindi na siya nag-asawa. Tama ba yun? Nga mamatay ka ay wala kang anak, mga pamangkin mo ay lumalaki na. So kung ang Islam ay, kung nag-Muslim siya, pwede siyang number 2. Bakit? Kung bibili ka ng Toyota, sasakyan na Toyota sa unang asawa, kaya ang pangalawa, injustice yan sa Islam. Bawal yun. Pag bumili ka ng Toyota, Toyota din ang isa. Kung Kia ang isa, Kia rin ang isa. Mayroon siyang refrigerator. Ang isa din mayroon. Kung mayroong air condition ang isa, mayroon din. Sa ano? Pero ang justisya at equality iba. Tandaan natin. Ang inuutos po ng Allah sa Quran, justisya. Iba yung equality, iba yung justisya. Example, ha? Sino mga dito? Halika nga, Pastor. Para maintindihan nyo, brother, ha? Slip din kay kung kagwapuhan na, ano. Example, ako niyang asawa. Example lang, ha? Malaking lalaki. Sino ba nga ang maliit niya na, ano? Halika din, Gabriel. Halika dito. Yung maliit. Osman, dito ka nga. Okay. Example ba? Illustrate natin. Supposing, I have 2 wives. Sino mas bigger? This one is bigger. Supposing, she needs 4 meters na damit. Ang example, maliit lang ito, 2 meters. 2 meters lang, example, 2 meters lang sa kanya dahil maliit, ito ay 4 meters. Kung bibili ako ng 4 meters, equal yun, pero not justice. Bakit? Maging 2 damit niya eh. Dito isa lang. Di ba? Equal yun, pero injustice. Bakit? Kasi kung ipatahin niya, ang 4 meters, maging 2 damit niya. Ito, isa lang. Injustice na. Di ba? Equal yun. But, hindi yun justice. Pero, kung bibili ako ng 4 meters, bibili ako ng 2 meters sa kanya, justice yun. Pero not equal. Example naman, another example para maintindihan. Ito, pag walang aircon, mamatay sa init. Dito, kung may aircon, may hika eh. Mamatay din siya kung may aircon. Okay? Kung bibilhan ko sila ng aircon, hustisya yun? Eh hindi, dahil ayaw niyang aircon dahil mahika siya. Ha? So kung bibilhan ko siya ng aircon, walang aircon sayang. Uli lang, ventilador lang sa kanya. Hustisya yun, pero hindi yun equal. Maraming salamat kapatid. Yun po ang ibig kong sabihin. Na ang tinuturo po ng Allah sa Quran, justice. Sabi ng Allah, marry women of your choice, 2, 3, or 4. But if you could not deal justice between wives, better for you to marry only one. ونمزق الطاغوت والكفر بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفر
بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر، بعزيمة جبارة كبرى وإرادة لا تعرف القهر، وإرادة لا تعرف القهر. بجهادنا ونجند الوجدان والفكرة، بدمائنا سنلون الفجر، ونروده يا أمتي نصرا، بكفاحنا سنحول المجرى، ونجند الوجدان والفكرة، بدمائنا سنلون الفجر، ونروده يا أمتي نصرا، بكفاحنا سنحول المجرى، بكفاحنا سنحول المجرى. بجهادنا سنفتت الصخرة، ونمزق الطاغوت والكفر.